Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Atong pakpakan na Ginoo, salamat sa anointed nga mga panag-awit nga atong gi-offer nga to sa Dios. Tanan nga atong i-offer sa Ginoo, kinahanglan pinaka the best. Dili ta mo offer o kanang medyo biya nga pag-offer. When I on a Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So pag doon na tayo i-offer ang atong life nga to sa Diyos, pinaka the best. So tanan nga gaymoon sa atong life, sa service, sa singing, tanan, atong yung ihatag nga to sa Diyos. Bitaw na inyong pastor, bisag Miyerkules, magkurbata lang gyapon, tungod kay akong giisip nga ga-offer ta og pinaka the best nga to sa Dios. Una nga salamat sa Ginoo niana. Sa di pa ta minuswali, mo ni kita sa atong mga prayer. Ang prayer, importante kaayo ang prayer. May nang may balo mo ni ana. O kung dili importante ang prayer, pwedeng wala ta karon. Kung dili importante ang worship, pwedeng wala ta karon. Pero tungod kay importante man ang prayer o ang worship, thank you nak. Importante man ang prayer o ang worship, ang praise, mo na rason nga niya kita karon aron sa paghimo sa mga pag-ampo ato sa Dios. Okay? Daw mo ni kita sa pag-ampo para sa atong panimalay. Human sa atong panimalay, tanang family sa THLC. Kinahanglan nga mag-ampo kitag maayo. Daw, itong iampo ang tanan nga mga papa, mga mama, tanan mga anak, mga apo, mga in-laws, atong iampo. Tanan nga mga damgo, tinguha sa atong pamilya, mahimong ma-fulfill sa ato kanang iampo. Atong pamilya, panalinginan, pag-ayo sa Diyos. Nya protektahan sa Dios ang atong panimalay. Una nga salamat sa Ginoo. Muna nga salamat sa Dios nga niamo tungod kay kung dunay pinakamaayo nga lugar nga anhaan, labi na sa sitwasyon nga ingon niini, mao gyud ang church. Ngano man kay naa diya ang pagdaig, pagsimba sa Dios. Muna nga dili kay ko gatuo nga mas dili angay kadlukan sa mga tao ang pagtambong sa mga competition sa sports, sama sa NBA, boxing. Sa boxing ni Manny Pacquiao, pila ka libo ang nananaw. Wala sila'y kaba. Wala'y kaba. Ang uban gani, nagbiyahe aron lang makakita. Na ang atong ginahimo, labaw pa niini kay nagdahig kita sa Diyos. Simba kita sa Ginoo. So itong yan po ang atong panimalay. Protektahan kita sa Ginoo. O niya, ang atong panimalay, mahigugma gyud sa pagsimba, pagdaing. Mahigugma gyud sa mga tigom nga ingon niini. Usa na siya sa atong mga pag-ampo. Kay ang pag-ampo, importante kay sa nga tanan. Ang akong gikulbaan nga kung mag-lockdown, kung mudeklarar atong gobyerno nga wa na say tigom, mao na akong kakulbaan. Kay usay makakumpiyansa kita, usay di ta kay taka-focus, nya makulangan ta sa mga pagdaig, pagampo, pag-worship, basa sa Biblia, mao na nga delikado kay sa katanan. Mao na nga ang atong panagtigom maayo gini siya kaayo. Maayo gini siya kaayo. Dako ni siya ikatabang sa atong espirituanon nga bahin. So atong yampo ang atong panimalay na dili kita pasagdan sa Dios. Palanginan sa Dios ang atong panimalay. O ikaduha dayon atong yampo ang atong church.
ang ministry ang gibutang sa Dios sa atong mga abaga. Panalanginan sa Dios inyong pastor, ang akong panimalay o proteksyon man na kanamo, mayngon man kanatong tanan. Kay kung dunay na-expose kanunay sa gawas ang inyong pastor. Tungod kay nagpadayon ng ako mga pagwali, daghang gatimanon. So kinahanglan ko sa inyong pag-ampo. Mayngon man nga kamo pod, amo pod nga gidala sa mga pag-ampo. Sa atong yampo ang tanan nga mga elders, tanan mga pastor sa DHLC, mga elders, mga deacons, mga dikonisa, mga young people, adults, young adults, mga bata, atong yampo nga panalanginan sa Dios ang tanan mga members sa itong church o ang labing tinuod, dako gid ni kahimuan kining atong ginahimo. Muna klaro nga istorya. Dako kani sa kahimuan ang atong ginahimo. Ug mausab ni ang ikalipay sa Dios. Malipay ang Dios sa mga katawhan nga gasimba. Mabasa gid kana sa Biblia. O gapangita ang Dios og mga tao nga mosimba kaniya. Mabasa gid na sa Biblia. Kung wa mo makabasa, dili mo himasas Bible. Kung wa mo kabasa ni ana. Muna nga, di ko mutuo nga ang mga tao nga nahigugmas pagsimba, mahimong matakdan sa COVID, kung siya hinimbahon, nasulod simbahan, di ko tuo na. Tungod kay, sa ako na laging nasabtan, kasagaran sa nangaigo sa COVID-19, panahon sa lockdown, panahon nga wala simba, bisan mga pastors, igo, may nang masayod mo ni ana. Igo, labiyang dagana. Daghang nga igo. Daghang mga Christian nga igo. Pero mas daghan mas labaw pagkadaghan ang dili mga believers na nga igo. Labiyang dagana. Bisan mga pulis, igo. Mga pari, igo. Muna nga, kung ato lang kuanon sa Biblia, sabto na to pag-ayo, ang Diyos dunay kalipay sa mga taong magsimba sa iya. Mabasa sa Biblia. Kapangita ang Diyos o mga tao nga musimba sa iya. Karong panahon na, at musakay kasi mong sakyanan, grabe ang traffic. Grabe ang traffic. Sa ito pa mga tao, di kahadlok. Di kahadlok. Di mahadlok musakay sa taxi, di mahadlok madto og merkado, di mahadlok madto og mall, pero mahadlok madto og simbahan aron pagsimba sa Dios. Dili kay ko konbinsido ni ana. Dili gid ko konbinsido ni ana. Sultian ta mo ang akong gikadlukan kung ma-stop ang worship. Pag ma-stop na gani ang panimbahon, mo na akong gikadlukan. Kay sultian ta mo, pila ka mga bishop na igo panahon sa lockdown. Pwede ko mag-ana sa kuntudlo. Oh. Pwede ko mag-ana sa kuntudlo. Di pagin mga basta-basta na nga mga bishop sa Pilipinas. Bisan pag-anaon ako sa kuntudlo. Mo na hinungdan nga, importante ang pagsimba nga to sa Diyos. May nang may balo mo ni ana. Pag sige tagsimba, sige tagampo, sige tagtambong permitting, pasa sa Biblia, o niya magpuasa, may padayon ng atong mga bulwaton. Wala nga karong Sabado, ang atong The Power of Three, magapadayon. Ang atong The Power of Three. Importante kini kayo sa nga tanan. Importante ni kayo sa nga tanan. Muna nga, hallelujah, sige ampo. Sa di pa mo gawas sa inyong balay, ampo mo. Niya, sige mo ang inyong nauna nasa Diyos. Ang inyong nauna nasa iya. Ang imong nauna nasa Word of God. O ako ning gikinabuhi. May nang masayod mo ni ana. Ako ning gikinabuhi. Wala nga, kining gaiwalin ako karon, samtang ga-drive ako. Samtang ga-drive ako, gibutang sa Diyos akong ulo, sa akong heart, ang maong mga mensahe. O karong Sunday, sultian ta mo, part sa akong Bible reading,
naapaman ko sa book of Ezekiel, na chapter sa Ezekiel nga samtang gabasa ko. Grabe nga pagpangurinti sa akong heart, kay dunay mga mensahe nga gibutang sa Dios sa akong kasing-kasing. O dili pwedeng di ka makadungog ani nga wali, dili pwede. Karong Sunday, dili pwede nga di ka makadungog. Tungod ka importante kini kaya nga mensahe. Makahatag ni kadasig sa imong kasing-kasing, sa imong pag-alagad. Wala nga, ako nalipay ko kay ang inyong mga post ninyo sa inyong cellphone, nanay mga verses, nanay mga pagwali, daw i-apil, dili daw tan. Kay number 1 man yung ikuan, ang gospel, ang Diyos. Pero di po daw tan inyong i-apil ang DHLC as ang address sa atong church. Ayaw po ninyo kalimti. Kinanglan sab nga happy po mo nga na nabilong mo sa DHLC. Kay kitang tanan iyaman ta sa Dios. Pero di magin malikayan ang ministry sa DHLC na himo ning blessing sa imong life. Mao na nga i-appeal po ninyo. Invite mo, present mo sa verse, share mo sa word of God, sa mensahe, o niya, butang na sa ninyong address atong tigumanan, invite the people to attend. Ang address na to, ang ngalan na to is Daplin DHLC, inyo kanang inyong himuon. Wala man nato ibida ang DHLC, ang Diyos man. Pero kinanglan man po ma-advertise kung ang location sa atong church. May man kita, kay balo naman ta, ang uban wa man makahibalo. Dabidig dunay naigo, na bless sa imong gipost sa maong messenger, na bless sila. Kanya, mangitag address, wa nimo mabutang. Kung hangyon tay ikaw, ibutang sab. Kay dili dautan nga imong ibutang. Kay kung dautan pa, makasalat ang tanan, kay dako kayong DHLC to kilid. To dako kayong DHLC to kilid. Kung dautan pa kanang naa nga magbutang ta diha, kitang tanan, di ta makalangit. Di man po maayo nga di nato ibutang. Kay part man ni siya sa pagpresentar og asa ang location sa ato nga church. Na kinanglan nga kamo nalipay pud mo nga mga DHLCian kamo. Nalipay sab kamo ni ana. Wala nga dalaygon ng Dios sa walay katapusan. Wala nga dalaygon ng Ginoo. O ang atong ministry gi-bless pag-ayo sa Dios. O kung namalik ng atong tigom dito sa atong campsite, doon na namoy makitaan nga mga bag-ong nga mga improvement sa atong lugar. Doon na namoy makitaan. O niya, ang ato po nga Lantaw Ridge nato dito, nagsigig padayon ang trabaho. Wala nga, di na sab na malangan, makakita na sab ta og mga improvement dito, o wala gid ang Dios magpakahilom kundi kanunay siyang gahatag kanato og favor. Ako mong istoryahan. Gusto mo minaw sa akong istorya? Ina ko unsa man na, pastor. Wala sa ang labing tinod wa kita gisaligan Dios ra. Nya adtong miaging sa tong adlaw Martes to, di ba? Martes ang gabi. Nay nagtawag sa inyong pastor. Wala gani ko mag-expectar nga ingon na bisang gamay. Siya nga pastor. Sa maayong gabi isa. Siya nga pastor. Kining gusto ko maghatag o something sa imo. Kumo ba? Ginan ko siya nga, unsa man na, kining gipadaygan kas Ginoo na. O wa pa ko may balogon sa iyong ihatag. O unsa man gipadaygan ka sa Dios ana, iya ba gina nga giya sa Dios? Iya kong ginan, pastor, di ko gahimo ani mga butanga o dili ko gagiyahan sa Dios. Ikaw na mayo. Buhatan na kay giignan man ka sa Dios. Basta ignan ka sa Dios, maayo. Pero wa ka igni sa Dios, di ko sugot niya na. So, isang na ko ihatang. Sige. And siya nga,
maglisod mo ko gana sa inyong subdivision kay medyo istrikto. Ko nga mo ba? Sige. Siya nga dito na lang ta magkita. Alas 6 sa buntag. Kaya gabi man siya nanawag. Alas 6 sa buntag. O among natural, among yatuan. Kay alas 6 sa buntag. Dahil matanong po mi sa'yo. Laos mo namin dito sa campsite. Pag-abot na mo, halos magdungan namin. Nakauna lang ko gamay. Nagamay ko, nakapark, naog ko, abot po sila. Gitunol sa ako ang sobre. Tunol sa ako ang sobre. Wala sa ko, makuha kay balo, anad na magkukuha na, di na kay kug, kami pastor gingging, di na kami kakurat sa ingon anak kay, naanad naman ko may anak sa pamuhat sa Diyos. So, gitunol. So, magtunol, among gidawat, salamat, anak. Sa among giiyap, igna ko ninyo nga, pila man pastor. So, mga hapit mag 60,000 ang maong nasulod sa sobre. Sa magita ni mong panalangin, gaipamukaw. Wala ang Ginoo, di kita niya kapasagdan. Para sa ako, impossible. Para sa ako, kung ako'y pangunaon, murang imposible. Pero, walay imposible sa Diyos. Karong panahon na, maglisod kag hatag ana nga kantidad. Karong panahon na, bisan pag negosyante ka, maglisod kag hatag ana. Kung wala kay kulang ka sa guidance sa Dios, direction sa Dios imong life, dili ka makayo ana. Pero tungod kay Ginoo magod, kay balo magod siya tanan. Kay balo siya tanan. Muna nga dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Kaya dili biya sayon. Dili sayon. O salamat gani ko kay si Deacon Randy. Luyos sa mga kadaugan na iyang naangkon. Ignon ko gina nga kadaugan. Bisan pa ang naitabo ni Deacon Isa Tata, di man nakapildihan kadaugan. Nga sa imong kadaugan, kanunay ang imong kadasig sa pagpakiguban sa mga proyekto nga gibutang sa Dios sa atong abaga. Na dili bi sayon magsweldo ka o kanang ubay-ubay nga mga tao. Ubay-ubay bi mga tao nga atong gasweldohan. Napay maintenance nga duha ka buok, tuwa pa didto, nya napay materials, dili sayon. Pero ang atong Ginoo dili gid siya kana bang magpakahilom. Ang atong Ginoo buutan kayo, ang mutuo mo pakpakukusog. Ang atong Dios grabe gid kabuutan. O excited na ko kay sa inyong ang atong pag-adto pa yung dito. Dito sa atong campsite, nagpalit ako og manok. Kalimot ko og tulo ba, duha ba. Kung wa ko masayop, duha or tulo or inuntan lang upat. Pero di pa ko sigurado ng upat. Marag ang sigurado ko tulo. Palit ko manok, piso-piso pa. Nya karon daghan kay manok. Pagkatagkan ng manok. O nya, naanay ng ngitlog, naanay ng lumlom, naanay nagdalag mga piso, naanay mga talentale, naanay mga sonoy, naanay mga inayan. Kung bisan ang mga manok. Alam mo yun? Bisan ang mga manok. Mangilngig yun nga mga manok. Muna nga, kamo nga nanamkon og manok nga Bisaya, labi na og nanamkon na kamo, ina lang ako. Kay dagaan ta kamo manok, aron nga makakaon kamo sa makahigop kamo sa sabaw. Wala nga, salamat sa Diyos niya na, wala kita pasagdi sa Ginoo. Wala gyud. Wala. Nangatagbuan ko ang mga pastors, mayon sila nga, grabe sab. Ang project nagtinagurha. Ang ilagin, grabe yun, manghilngig. Nasilang una-una nga, gipaburan kitag maayo. Matinood man sab. Tinood sab nga gipaburan ta pagayos Ginoo. Amen?
tagaan gitag maayo sa Dios. Amen ba? Kaganinang kadlawon, gabi, alas 11 sa gabi. Alas 11:30, na. Nagtawag sa ako gika sa Amerika. Gingnan ko niya nga, ako na minisayon, kaya kapoy kayo mag-Ingles. And siya nga, unsay gusto nimo nga akong ihatag sa imo? Unsay gikinahanglan nimo sa ministry? Naibalo mo kung siya akong gitubag sa iya? Ko nga wala ko maanad ni anang ako maoy magsulti sa akong gikinahanglan sa tao. O please lang, ako siyang gingnan, please lang, ayaw kog pangutan-a kung unsay angay nimong ihatag sa ako. Pangutan-a ang Diyos kung unsay angay nimong buhaton ihatag nimo para sa ministry. Ako siyang gingnan, please lang, ayaw gid ko pag pangutan-a og unsay akong gikinahanglan. Kaya dili ko anad ni ana. Pangutan-a ang Diyos. Basta kay murasag na pukol ba? Murasag na naliog, murasag na liog kay una-una niya nga kulpa ni nga tao ni kapangutan unsay gikinahanglan. Ako na may kasabaan. Giignan lang ko siya. Ayaw, please lang, ayaw gid ko pangutan-a. Pangutan-a ang Dios kung unsay angay niyong buhaton. Ayaw ko pangutan-a kay dili ko anad ana. Kay bisan kami kung naamoy gikinahanglan sa Dios may pangayo, di may pangayo sa tao. Ko lang giingnan. So, hilom-hilom siya. So, say nakagipukaw ako daw ignon. Gipukaw ako, tulog ko, nakamata ko. Lason si media to, di ba? Gipukaw ko kay gipangutana, unsay akong gikinahanglan. Ako ginan, please lang, ay kong pangutana na. Kaya wak kumanan. Dito sa Diyos pangutana. Ayaw kong pangutana. Sakto ba kung gibuhat ka o nasobraan ra? Saka, sakto ka to? O sobraan ra? Tingog mo. Nasobraan na to. So, yan ni Ana. So, atong iyampo atong ministry. Kaya ang Diyos, wa gyud magmakuli. Iagitang gitabangan. Iagitang gipanalanginan. Amen? Okay. So, atong iyampo ministry. Tanan na itong bulwaton. Ang anointing. Importante kayo ang anointing. Ang mensahe. Ang proteksyon sa tanang mga members sa church. O sultian ta mo. Ang atong protocol, sunda. Ayaw mo paghunong sa pagpuasa. Ako'y nag-iyon sa inyo. Kaya mo na itong gisabutan. Ayaw mo paghunong tambong spur meeting. Ayaw mo paghunong pagsimba. Kaya sa ako nang gisultian ta mo, ang akong gikadlukan pag mag-lockdown ta nga wa na'y simbahay, diha ang problema. Gawas kong makamanage gigag maayo sa atong protocol. Pero kung mag-lockdown ta, muna siya. O naghangyo ako sa inyo, ang mga asawa nga mga palaaway sa ilang bana, o ang mga bana nga sa puton diya sa ilang pamilya, o onya magsigilang og lalis, magsigilang og kanabang dautan ang mga una-una, dautan tanan mga unsa diya na dili makatabang hununga na ninyo. Paliyog lang, hunungan na ninyo. O kanang mangaon nga dig ampo, karong panahuna, ampo gid ka kanunay. Ayaw gid pagkaon nga dili ka magampo. Paliyog lang. Sunda nga tong protocol, sunda. Kay ang Ginoo mutabang kanato. So, wala na'y away-away, walay lalis-lalis, ayaw ko ninyo awaya, ayaw mo pag-unahuna o di maayo sa ako, kay di na makatabang sa inyo. Muna nga kitang tanan, ayon ta nga atong pagalagad, kay mauni siyang angay na itong pagabuhaton. Amen ba? Sa atong yampo, daw yampo din nato ang proteksyon sa tanan, ang mga negosyo, mga trabaho, atong yampo. Nagasunod-sunod lang atong pagdidikar o
negosyo, nagdikar kitag sakyanan, ingon ni ana, o bisan sa pandemic nga panahon. So atong iampo ang proteksyon sa tanan ng mga members atong church nga tabangan kita sa Ginoo. Ang dugo ni Kristo magatabon kanatong tanan. Importante na siya kaayo. Hallelujah. Kita ang mga frontliners. Kita ang mga frontliners. Daw, pirmi mo mag-ingon, pirmi gid mo ingon na wala pa mahuman ang akong trabaho. Wala pa, layo pa kaayo ang kahumanan sa akong trabaho. Igna ang Ginoo, Lord, gusto kong mualagad pa sa imo og taas nga panahon. Gusto kong mualagad sa akong pamilya o gusto kong mualagad sa mga tao. Mo nga Lord God, salamat sa taas sa kinabuhi, imong gihatag kanako. Dili kay sa diyang mag-uul mo, muingon dayon ka, mubalik na unta si Jesus. Kung dili manggaling mubalik, maya na siguro nga mamatay na siguro ako. Ayaw na in town pag ingon ni ana. Ayaw. Kung doon na may imong kabugaton sa imong kasing-kasing, paaka na lang na imong dila nga dili ka makalitok o mga pulong nga dili maayo. Mala ang imong buhaton, kanunay gitang mudikit pagayo sa Diyos. Okay? So ang proteksyon sa atong matag panimalay, tanang members sa church, panalanginan kita, o niya ang mga trabaho, o niya mga negosyo, o niya panalanginan ta sa Diyos, o tagaan ta sa Diyos, o daghan kaayo nga kwarta. Tagaan ta sa Diyos, o daghan kaayo nga kwarta. Una nga, ang Ginoo dili gid ta niya pasagdan. Dili gid ta niya pasagdan. Una, salamat sa Diyos niya na. Daw atong yampo nga atong city. Atong yampo atong city. Ang atong city, atong yampo. Karong Sunday, naay mensahe nga gibutang sa Diyos sa akong kasing-kasing. Kinahanglan gininimo nga madunggan. Kaysa diyang nagbasa ko sa akong Bible reading, kada basa ko mga verses, gapanlagubo ang akong heart. Gapanlagubo. Istoryahan kaya na ako sa Pastor Gingging. Gapanlagubo akong heart. Unya, mura ko og di ko kasabot sa akong feeling. Grabe bisang ga-drive ko. Pusot-pusot, bisang maghigda ko sa katre, mga mensahe ka pusot-pusot sa akong una-una, akong kasing-kasing. Muna, karong Sunday, kung mahimo, imbitaha ang tanan, pero di ta magdungan, kay di man sad mayo, mobito nang gihimo na tong upat ka meeting. So karong Sunday, natay upat service. Last Sunday, kay miingon man ko nga, naara na ninyo, o mubalik mo. Karong Sunday, dili gyud na pwede nga naara ninyo. Dili na pwede. Mangayo ko pasaylo sa Diyos niya na. Kay dili, kamo mo'y magbuot. Kinanglan ang Diyos mo'y magbuot alang nato. Muna nga karong Sunday, tulos sa buntag o sa hapon. Pagkahapon, balik tang tanan. Kay aron nga mapuno ta sa mga pulong o malig-on pagayo ang atong kinabuhi, ang atong pag-alagad. Glory to God. Kaya niyan nata sa last days. So karong Sabado ang atong meeting para sa the power of 3. Muna nga tabangan tas Ginoo. Iyatang panalanginan. Iya gitang tabangan. Di gid ta niya pasagdan. Muna nga hallelujah, glory to God. So atong iampo ang atong syudad kay di tiaw ang usay dakang kay mo madunggan mga istorya nga kanang kunong nga COVID ang uban, dili na ko na tinuod kay bisag mag-atsing ka lang na COVID na ka. So I don't know say asaan na ang tinuod ng mga istorya. Basta kay nga akong nasabtan nga ang atong Dios dili gid ta niya pasagdan. Ang atong pagampo kung mahimo, wala gid unta tay sipunon dire, wala tay ubuhon dire, bisan gamay
nga mahuman unta ang COVID-19 nga dili ta sipunon, dili ta ubuhon. Mao na atong mga pagampo. Kung mahimo bisan gamay, walay sipon, walay ubo, mo na atong pagampo. Mao na nga ampo ta nga walay casualty sa atong church. Mo na atong pagampo, walay casualty. Mao nga akong hangyo sa inyo, sundon ta ang atong protocol. Ang protocol na to, simbaw na to ang Diyos, mag-ampo ta kanunay, magbasa ta sa Biblia. Karon gabi, magbasa na sa ko sa kong Bible. Kaya kung di ko kabasa sa gabi, buntag, kung di ko gawin, karong gabi, basa na sa ko. Kay nabisi mi kay ganina, sukad pag buntag. So human din mo, magbasa na sa ko sa kong Bible. Muna nga, ang atong buhaton, mo ni, itang tanan magtinabangay, ayaw mo sakay sa unsay gibuhat sa uban. Ikaw gyud may mangunay sa imong kaugalingon pagbuhat sa protokol. Unya dayon, magbinuotan kita sa atong pag-alagad sa Dios. Binuotan ta. Wala nga hibalo ang Ginoo niya na. Hibalo ang Dios niya na. Nga wala ta magbinuang sa atong pag-alagad. Hibalo ang Ginoo niya na. Kay balo ang Diyos nga bisan gani mga ginagmay nga kon ato ganing gilikayan. Gagmay mga red wine sa diya. Sana unsa pa na mga atong ginalikayan, gibantayan anato. Tungod kay di ta gusto nga kana bang masubo ang Dios. Muna ang atong iampo. Atong syudad, ang ministry, atong panimbahon karong Sunday, karong Sabado, Saturday, atong iampo, ang tanan ni akita diri aron makaampo kita. Daw, palihog lang. Ayaw himua nga ayar ka magampo og nanay problema. Ayaw himua ang pagsimba, pagampo kung naanay problema. Kinahanglan advance kita kanunay. Muna siya nga atong buhaton. Kaya kung mag-awat-awat kita sa ubang simbahan nga mag-lockdown, kinsa naman lang di ay makitaan sa Diyos nga magsimba. Wala na. Nagyon ang Biblia, dili biyaan ang panagtigom. Nagyon sa Bible. Una, ako dili ko pabor niya na. Samtang gitugutan ta sa atong gobyerno, magtigom, atong buhaton. Gawas ko ng atong gobyerno, moingon na gyud nga dili na kay mauna. Di na sabta magkuan kay kapoy sab ng tawguntag mga gahig ulo. Pero samtang naapay kuan atong i-grab ang opportunity. Amen. Okay, magampo tang tanan, protektahan ta sa Dios, tanang mga members sa church, tanan mga gagmay mga bata, atong iampo. Kung pananglitan, makaya nimo pagluhod. Basta makaya ha. O dili nimo makaya kay sakit imong tuhod, ayaw na pagluhod. Ayaw pagluhod. Unya, kung gusto nimo nga muhapa, hapa. Kung gusto kang muhapa, hapa. Gusto kang nga muluhod, luhod. Gusto kang maglingkod, lingkod. Gusto kang nga mutindog, tindog. Kay magampo tang tanan nga ang Ginoo magpanalangin kanato. Daw, magampo kita nga ang tanan ta mga kaigsuunan, panalanginan, apil ang nanarbaho sa mga barko, nanarbaho sa lain nga mga nasod, ng mga investor, mga negosyante, panlanginan pag-ayo sa Diyos. Wala nga ato ng paliwan sa mga pag-ampo. Daw ang atong project na kinanglan kinig ayuda, part man na siya sa ministry. Muna ay mo kalimot ni Ana. Kay dili tiaw. Ang trabahante nato sa atong project karon dili tiaw. Unya naapa kita karon diya sa basement. Naapa ta sa basement. I don't know kung unsa kang adlaw kita makabuhos nakno, unsa kang adlaw makabuhos kay walay hollow blocks, solid tanan ang dingding, solid tanan. Unya murag asa man salog anak no, idungan o una ang dingding. Una ang dingding aya ang salog. Unya pagkahuman dito na pud sa beam, magsalog na pud, haligi atop. Taas pa kaayo nga proseso. Muna nga ako naghangyo sa inyo, tabangin nyo pagampo, apil ang maatong mga trabahante na
tagaan sila sa Dios og mga maayong panglawas. Mana ato silang paluyon sa pagampo. Okay? Magampo tang tanan aron nga paghuman ninyo og ampo. Tas-tas nga prayer ha. Tas-tas nga prayer. Bayaw niyo mga kamot. Pwede na mong dili mo luhod basta mo bayaw mo sa inyong mga kamot. Unya ampo mo kusog kaayo ha. Tanan gid mo magampo. Apil ang mga batang gagmay, apil na tanan katong mga bag-ong nga tao. Si Laura ay apil ninyo sa pagampo, si Pastora Yusil, tanan atong iampo, glory to God. Dalay ko ng Diyos walay katapusan. Daw si Mike akong apo, anak ni Naisi, mura og tuan nag-eskwela sa College of Theology sa naasa karon sa Georgia. Muna nga dinimon to tumuan ni kay magpamintor sa iyang lolo, pero lahi man ang kan sa Ginoo kay murag dunay po'y favor gihatag sa Dios sa iya man lahat sa Georgia karon nag-eskwela. Muna nga kung mo graduate siya, akong plano kana pa ako lang ipananghid pa nas Ginoo kay mo yato ipapastor dito sa Manila aron nga dunay DHLC sa Manila kay ato nang gikinanglan nga ang atong church mo expand og maayo, uban ang anointing, uban ang tabang sa Dios, og mahuman ning COVID-19 tabok kita sa Cebu na anay mga katawhan dito nga willing na nga moayuda sa ministry. Doon na tayo mga membro din nga tuwan na dito na narbaho. Doon na mga membro na to din negosyo tuwan na dito. Pag open na to dito, diretso na dayon. Muna nga, di pa nato gakahimo tungod aning pandemic. Pero tabangan ta sa Diyos. Okay? Anay balo na mo sa inyong yampo. Human ninyong ampo karon kusog mayo. Magwali na dayon ko sa Word of God. Ibayaw niyo mga kamot, kusog. Ready? Go! Kusog nga pagampo. Hallelujah. Glory to God. Jesus. Oh, hallelujah. Oh God, oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Tabangi kami, Lord Jesus. Oh Lord Jesus.
Oh Lord. Oh Lord Jesus.
Hallelujah. Atong pakpakan ng Diyos. Okay. Hindi ta maglangan atong ablihan atong Bible sa Book of Matthew chapter 8. Verse 1, paingon sa verse 3. Ang inyo na lang, verse 2 na lang, Ritso, aron nga, di kayo tamalangan. Matthew chapter 8, verse 2. Ready? Basa, kusog kayo, ready? Go! Hallelujah. Akong ganyan si Deacon Dudong sa pagampo. Ibutang sa screen. 1, 2, 3. When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. Tanan mingon, great multitude followed him. Verse 2. And behold, there came a leper and worshiped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Natanawa ko kadyot. Daghang mga tao misunod kang Jesus. Pero usara ang nag-worship kang Jesus. Tanawa ganin ang kalainan? Daghan misunod kang Jesus, pero usara ang may worship kang Jesus. Ngayon din and behold, there came a leper and worshiped him. Ang Diyos di ay dili siya gapangita sa imong fame. Di siya panggapangita kung kinsa ka. Di siya gapangita sa mga tao nga espesyal nga mga tao aron mo worship sa iya. Kaya kung imong tanawon, kining tawhana rejected. Kining tawhana outcast. Kining tawhana likayan sa mga tao. Gitawag ni siya unclean. Pero yung makita diya nga, you worship God. Kita ni mo? O tungod kay may worship siya sa Ginoo, nakadawat siya o great favor from God. Naayos siya sa iyang sakit. Naayos siya sa iyang pagkasanlaon. Dako na nga favor. So kiniday mga hinimbahon sa Diyos. Kiniday pag-worship ni mo nga tinud-anay nga pag-worship. Makapa-attract ni sa kasing-kasing sa Diyos. Dagang tao midool, o sara ang may worship. Dili pagyud gobernador ang worship. Dili pagyud mayor. Dili pagyud businessman. Kundili outcast. Sa katilingban,
walay nada. Sa society, walay hinungdan. Walay dili ka walay appeal. Dili appealing. Ang iyang life sanlawon, unclean. Unclean. Pero may worship siya. Tani mo na? O kining tawhana, sa diyang nag-worship siya sa Diyos, iyang gipabuhagay, ngadto kang Jesus ang iyang gikinahanglan. Gusto siya nga maayo siya sa iyang sanla. Insya, if thou wilt, gusto ba nimo, kabubuton ba nimo nga maayo ako? Mayon si Jesus sa versikulo 3, and Jesus put forth his hand and touched him. Mga tao, dili gyud pwede nga ilang ibutang ang ilang kamot sa sanlawon, dili gyud. Dili. Kay kung imong mahikapan ang sanlawon, mahimo sab kang unclean. Sumala sa balaod sa Old Testament. Makita nimo ang favor, tanawan nimo ang dako nga blessing sa pagsimba. Kita nimo? Ayaw mo paglikay sa pagsimba. Usbon ko, ayaw mo paglikay sa pagsimba, ayaw mo pagtago nga di na mo manimba, ayaw ka mo pagmulo kung musimba. Ayaw ka mo pagkasuko kung kamo pasimbahon. Kaya diya sa pagsimba, na ay panalangin. Ang maong nga tao, wala na. Di na ni importante siya sa katilingban. Malagmit gani ang mga parinti ani. Kung mahimo, ga-desire na, tingali ang uban mo ingon, kadugay bagkamatay ning akong igagawi, kapakaulaw naman lang ni sa atong pamilya, madalahig man tas kaulawon ani, nga nakitay parinti nga kining sanlaon. Mas maayo na lang siguro sanlaon, kaysa ka nabitong tao nga grasa, nga buang na, arang-arang na lang na siya, kaya di man na siya makatakod. Pero ang sanlaon, dili na basa-basa. Pero iyang gisimba ang Diyos. Iyang gisimba si Christ. O sa diyang gisimba niya si Christ, imong makita nga si Christ, di gyud magpautang. Dili gyud magpautang. Si Jesus, dili magpautang. Ang gibuhat ni Jesus, mas dako pa kaayo kaysa gihimo sa mao nga sanlaon. Ang sanlaon misimba kan Jesus. Pero si Jesus, ang iyang kamot, iyang gihikap sa maong sanlaon. Iyang gihikap ang iyang kamot. Og miingon siya, gusto ko nga maayo ka. And immediately, his leprosy was cleansed. Unsa ka kung wala siya magsimba? Ha? Unsa ka kung wala siya magsimba? Bisan pag nag-ingon siya, gusto ba nimo nga maayo ko? Gaduda pa ko nga, di yapon niya matandog ang kasing-kasing ni Jesus. Wala man si Jesus matandog pag ingon niya nga, gusto ba nimo nga maayo ko, Jesus? Ha? Wala man matandog si Jesus yung pag ingon, gusto ba nimo nga maayo ko? Natandog ang kasing-kasing ni Jesus sa iyang pagsimba. Munang ayaw ka mo paglikay sa simba. Ayaw mo paglikay. Dili akong nag-ingon.
Bible nang ingon. Kung kining tawhana, wala pa magsimba kan Jesus, walay mahitabo nga nindot sa iya. Basahan ninyo ang Biblia, gikan sa Genesis paingon sa pinadayag, ang mga taong hinimbahon, dagkog pabor nga iyang madawatan sa Dios. Pasigwa mo kabalo, ana. Kung wa mo mahibalo, dili mo gabasa sa inyong Bible. Dili mo himasa sa inyong Bible kung wa mo kabalo, ana. Ang mga taong hinimbahon, kanunay makadawat og dagkong pabor. So kung gusto kang makadawat og dagkong pabor, bigay todo sa simba. Ayaw pag ingon nga, Domingo na sab, simba na sab taani. Simba na sab taani. Lamin ta kay katulog, uy. Saon man nani, lain man itong pastor, kay masuko man ito, di ta manimba. Simba na lang taani, na lang. Simba na lang. Ang pagsimba, makapa-attract sa Diyos. Gihikap ni Jesus ang iyang kamot sa sanlaon. Bisan iyang mama, di na mo hikap ni anang sanlaon. Kung doon na siya mga igsoon, di na mo hikap. Nga naman, unclean. Ang leprosy sa una, labaw pa ni siya sa COVID-19. Murag wala na nag-amin. Ang leprosy sa una, labaw pa ni sa COVID-19. Na may nag-ingon nga 2025, basig masulban na wala kunoy. I hope nga dili na sab dugay na sab na kayo. I hope nga pinakadugay Disyembre lang o ka November. Pero ang sakit nga sanla, it was a plague. Plague. Og ang COVID-19, plague. Pestilence. It's a plague. Ang sakit nga sanla, wala ni masulbad sa napulo ka tuig. 20 ka tuig. 30 ka tuig. 40 ka tuig. Ngani, gamay pa ko, ang sakit nga sanla, daghan pagyapon tao, gakamatay. Gadadon dito sa tong lugar, Palawan. Asa rapid? Gadadon dito sa Palawan. Ngano man, hugaw. Karon dili na problema. Moinong nandi ka nakakita nga na ay mga makilimos nga tulo na lang katudlo ang nabilin o nya gaduga pa ang ilong nangaana ng ilong nangatanggal na dalunggan wa na kay ang sanla maut-ut ang imong unod. It was a plague. Judgment. Plague. Dili sa yon. Mas maayo pa kining ikumparar nimo ang sanla og ang COVID-19. Mas maayo pa ang COVID-19. Dautan man na, pero kung imong iabay, kuyaw. Kay makaabay pa man ka na nang na COVID-19. Kay wa may gaduga. Aya naman ka makadagan, basta, atsing, abdagan ka magandana. Pero kung di lang siya mag-atsing, di lang ubhon, di pa ka makadagan. Diba? So, makita nimo nga ang maong plague nawala sa diha nga ang maong sanlaon nagsimba. Kung ang tanang Christian pa lang wala mag-lockdown, tanawa ko,
Kung ang tanang mga pastor wala mag-lockdown, makasusubo lang kay bisan mga bishop, mga dagko na kay sa ministry. Gipanggamit nagmaayo. Gi-lockdown nila ilang mga simbahan. Nahadlok sila sa COVID-19. Kay kung ang mga tanang mga pastors, tanan nga mga Christian, niining panahon sa pandemic sa COVID-19, kung tanan naghiusa ang kasing-kasing, pagsimba nga to sa Diyos, dugay ra ni nawala ang COVID-19. Dugay ra ni nawala. Pero, di na magpanimba. Makasusubo kay sa akong laging giingon sa Cebu, murag 48, I don't know kung naana ba sa nadugang, pero murag 48 na kapastors ang patay sa Cebu City. Sa part sa Cebu, murag 48. Usa-usa ka semana, unom kabok, patay. Now, sa ako na laging giingon sa inyo, di na to gibutang atong pagtuo sa nahitabo. Dinigin nato ibutang sa Word of God. Kay walay hinimbahon nga dili gapanalanginan sa Dios. Karong panahon na, way kaon ng mga tao. Way kwarta mga tao. Pero kung hinimbahon ka, daghang kakaon. Magkapuliki ka. Magkapuliki ka. Karon lang ha? Karon lang. Karon lang adlaw. Mikaon si Pastor Ocam sa kinilaw, bulalo, manok adobo, lauyang manok, Bisaya. Ano sa ba ito? Kinilaw, kalderita. Grabing kaon. Libre. Gusto ko ako'y magbayad. I said, no. Ayaw na. Ako mo yung magkuanana. You see? Basta gani hinimbahon ka, dool ka sa Ginoo, di ka magutman, daghan mong makaon. Nahutdan pa sa pagkaon ang mga sapian sa panahon ni Elijah. Kay bisan ang mga hugaw sa mananap, ilan ang kapanganon. Pero ang alagad sa Diyos, permi hamburger, pan o karni, hamburger. Dili di ang mga ang Amerika maoy nag-unas hamburger. Ang alagad sa Diyos, si Elijah, maoy nagkaon og hamburger. Unya ang gadala sa pagkaon, ang uwak pagayod. Uwak. Unsa ka no kung dunay langgam nga tamsi magdala kanimo og pagkaon, grabe gitingali. Di ka mahutdan sa pagkaon. Di ka mahutdan sa kwarta. Pirmi ka na ikaon. Naibalo mo anong di ka mahutdan sa kaon? Siya may nag-ingon. Siya'y nag-ingon. Kung dili na niya tagbuon imong gikinahanglan, siya maoy
mahimong bakakon. Og nag-ingon ang Biblia, God is not a man that He should tell a lie. Dili siya di siya parehas tao nga mamakak. Ang Dios kanunay magbubo sa panalangin. Simbahon nimo. Ignay mo nga bay? Ayaw paglama-lama ha, nga di ka magsimba ha. Ignay mo nga bay? Ayaw paglama-lama. Ayaw paglama-lama ba? Simba ka ba? Wala ma-attract si Jesus sa giingon nga, Jesus, gusto ba nimo nga maayo ko? No. Binugok man na siya nga kwintada sa pagsabot sa Biblia. Binugok man na. Dito si Jesus Christ na attract pag-worship niya. Dito sa worship. Mauna nga ang pag-worship, ayaw hununga. Wala gyud ko masayo pag-ingon sa inyo nga dili gyud ta mohunong pagsimba. Kay diya sa pagsimba na ay pabor. Sunod. Luke chapter 17 verse 12. Ako'y basa ha? And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Doon ay napulo kasanlaon nga nagtindog palayo. Nga nung nagtindog man palayo. Kaysa una man God, ang sanlaon, dili pwede makighugoy-hugoy sa walay mga sanla. Ang naay mga sanla mo ingon, I am a leper. Kinanglan magpahibalo ka. Kaya ang mga leper gani, na sila, dito sila sa gawas ipapuyo. Cast out sila. Niining panahon na, dunay mga barkada. Nakita na ko nga, friends are forever. Kay bisan nga sila mga sanlaw na, pero friend gapon. Mura karon pa ko kawali, ana. Mura karon pa ko kawali, ana. Makita nimo ang napulo ka sanlaon. Ang ilang friendship forever. Nag-uban sila pulos mga napulo nga sanlaon. Wa na may mudawat, di sila na lang. Sila na lang nag-amigo. O kining napulo, naan na sila'y know-how, naan na sila'y knowledge, may tungod kang Jesus. Naanak sila'y desire nga si Jesus ilang ma-encounter. Abi ninyo sa diyang nagbasa ko sa Bible, naibalo mo asa dapit niya na ang pinaka powerful nga word sa nga ako nga nakapa-attract sa ako. Tanawa. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers which stood afar off. Dili para sa ako, ang importante diya ang 10 men o ang lepers. Of course, si Jesus. Pero na ay word diya nga importante. Kanang met him. Kanang word nga met. Past tense sa meet. Kanang double E. Ang napulo kasanlaon, ilang nataguan si Jesus.
Ang plague nga sanla, nasulbad, nawala sa ila, diya nagsugod nga kining napulo na encounter nila si Jesus. Kinahanglan si Jesus ma-meet nimo every day. Dili kay every Sunday ra ang imong pag-meet kang Jesus. Mo nga kanang mag-ampo ka, kinahanglan imong ma-meet si Jesus. Kanang magdaig ka, kinahanglan nga imo siyang ma-encounter sa imong life. Ambot pa sabot niya na, ma-encounter nimo siya. Pagbasa ko sa bersikulo, kanang word nga meet diya, dako kay nag-impact sa akong heart. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Gatindog sila sa layo. Nakita na nila si Jesus. Nagtagbo, sa ato pa nagtagbo. Si Jesus kala kauriana. Gatubang sila. Gatindog sila. Natagbuan. Sa ato pa, kanang word nga nagtindog man. Sa nagtindog siya ang napulo. Tanawa ko, nagtindog ang napulo. Pero sa wala pa sila magtindog, naglakaw sila. Samtang si Jesus gatagbo sila. Pag abot sa distansya na anay distansya, sumala sa balaod, nga ang sanlaon, dili kay mo pa-close sa ubang mga tao, labi na itong walay mga sakit na sanla. May hunong sila. Ang importante diya, katong ilang natagbo si Jesus. Sa ato pa rin, nag-desire sila nga ma-meet nila si Jesus sa ilang life. Sa diyang gadaig mo, gaampo mo, gabasa mo sa Bible, gakamit ba ninyo si Jesus ang iyang presensya? Importante na kayo. Verse 13. And they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy on us. Kita niyo na? Jesus, Master. Dili master cutter, ha? Dili. Master, agalon. Kanang word nga master, ilang natagbuan, unya ilang natagbuan, unya sila misyaget. They lifted up their voices. They lifted up their voices. Makita nimo, prayer. Kanang they lifted up their voices, nagampo sila. Mao na nga wala masayop ang inyong pastor pag-ingon nga kinanglan mag-ampo ta sa Dios. Dili ta muhunong sa pag-ampo. They lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Mo din inungdan nga di ta muhunong pag-ampo, kaya nga itong gialagaran, maluloyon. Ibig siya, have mercy on us. They lifted up their voices. Jesus, Master, have mercy on us. Kita niyo na? Kini din mag-ampo ka, ngadto sa Diyos, makapa-attract sa Diyos. Kining magsimba ka sa Diyos, ma-attract nimo ang Diyos. Mag-ampo ka, ma-attract nimo siya. Tanawa, verse 14. And when he saw them, Jesus nakakita, ang iyang nakitan ang mga napulo kasanlaon, nga wa na'y mga hinungdan nga mga tao. Nakita niya, unsa iyang nakitan? Nga nagampo sa iya. Nag-address sa iya nga master sa ilang prayer. Master! Nagampo sila. Master! Kusog kaayo ang pagampo. Usay kay kita magampo, gaduk ka. Usay magampo, gakatulog. Usay magampo, moral lang nagdula-dula. Pero sila, ang ilang heart, bigay todo. When, verse 13, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Prayer na. Prayer na. Nasayo pa rin sa pasurukan pag iyon sa inyo. Kung mag-ampo ta, musyagit kita, kusog na pag-ampo, kusgan nyo pag-ampo, daigan nyo ang Diyos.
Verse 14. And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Ita ni mana. And sa ato mo, kay balaod mo guna, nga kung i-deklarar, ang mo deklarar sa imong healing, dili mayor, kung dili pare. Ang pare mo oy mo deklarar nga ikaw, maayo na or wa pa maayo. So na yun ang Biblia, samtang galakaw pa sila, naayo na sila sa ilang sanla. Naayo na sila sa ilang sanla. Verse 15. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God. Kita ni mo, nag-praise. Nag-praise. Kita ni mo na, pagsimba, nagampo, nagdaig. And with a loud voice glorified God. Kaganina ang iyang tingog, Jesus, Master, have mercy on me. Nangayo, prayer. Karon, with a loud voice, glorified God. Oh, glory to your name. Oh, Jesus, glory to your name. Wa na mangayo. Glory to your name. Praise you, Jesus. With a loud voice. Saya kita kaya nga itong pag-glorify sa Diyos. No, Lord, salamat, salamat kayo sa nan. Ang gusto sa Ginoo, Lord, glorify thy name. With a loud voice. Jesus, tanaw sa ingon niya, verse 16. And fell down on his face at his feet. Worship. Before siya naayo, nag-pray. Pagkaayo, nag-worship. Unsa pa? Nag-glorify sa Diyos. Taniwa na? And fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. Wa pagiangay kay sa Samaritan, Gentile. He was a Samaritan. 17. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Nindot itong dagan mo ba? Magdaig sa ako ba? Yung muna siyang kwintada. Ay, nindot maginang ko ganahan na kay kong nagdaig ka sa ako kusog kayong tingog. Pero nindot itong napulo mo. Aman ang siyam! Dili ba daghan man ang mga members sa DHLC? Nganong kamura man ang nagdaig? Asa man day sila? Maingon Jesus, kiganahan ka kustanan, nak, kung sa diyang imo kong gisimba, sa diyang imo kong gidaig, kanahan kay kustanan, nakadungog ko sa tingog sa pagdaig o pagsimba, o grabe imong paghimaya sa ako, pero mas nindot unta tong napulo mo, hain man ang siyam, di ba napulo man mo, mas nindot paminaw ng napulo, nganong usaraman. Dili ba daghan man ang mga leaders sa DHLC? Dili ba daghan man ang mga members sa DHLC?
ganahan na kay ko sa ngatanan. Anang Ginoo, kung karong gabi ganahan kay ko, nakadungog ko sa inyong pagampo, nagsimba mo, nagdaig, grabe mong kanta ninyo, nindot na ba kayong mga kanta, kamo na inyong nagdaig, dupa mo sa ganahan kay ko sa inyo. Pero hain man ang uban. Hain man dahil sila. Verse 18. There are not found that return to give glory to God, save this stranger. Ang siyam, wala yun magdaig sa ako. Gawas nining usa, nga Samaritan pagayod. Stranger, Samaritan. Ganahan gani kay ko nga namaminaw sa iyang pagdaig. Ganahan kay kong naminaw sa iyang pagsimba. Ganahan kay kong naminaw sa iyang pagampo. Labaw na gid unta ang siyam. Nga pulo unta tanan. Hain man ang siyam. Di ba dagan man ang pastor sa Cagayan de Oro? More than 100 pastors ang Cagayan nga mga evangelical. More than 100. Dagan kay ang pastor sa Cagayan de Oro. Nga naman, hain naman sila. Hain naman sila. Ayaw na ko niyo pangutan kung asa na maingon ang siyam, kaya wala ko kabalo. Ang tanan nalipay mo singgit o hallelujah. Tanan mo singgit o praise the Lord. Glory! Kalami maginana. Kalin malami kagidayag ako nimo, gihimaya ko nimo. Nindot kayo pero nindot unta tong daghan mo. Ama lang siyam. Lord, COVID magudron. Ginoo ko. Ako kung pa ko mga lagad sa Diyos, dugay ako namatay. Psst. Kung wala ko mga lagad sa Diyos, dugay akong namatay. Sultihan mo, kung wala ko maka-encounter kang Jesus, dugay akong namatay. Pero tungod kay na-encounter na ko si Jesus, ang akong mga amigo nga mga maayog lawas, mga sapian, mga anak sa mga dato, nangamatay na. Ang uban buhi, tigulang na. Si Pastor Ugab nga masakiton. Uban. Hi, man! Man. Grabe na ako pangas-pangas dito sa bukid. Wala na kong mabating, bisang gamay nga kapoy. Pangas dito, naog sa pangas, napagil ko'y gahawiran. Kulang na lang ako sa kwaton ba? Naimingon, Pastor,
Sukad ko may biya o Cagayan de Oro. Dugay na may biya. Tingali mga 15 years kung ako masayo. Sukad ko may biya sa Cagayan de Oro. Pastor, wala gig ka mausap. Bata lang gihapon ikaw. Glory to God. Kaya umataas sa imong edad, mabahog ba na imong abaga. Imong abaga kay mo anak ba na. Basta matigulang ka, mataas mong edad, mo anak ka. May muntag niya diya, may igsoon. Pero wala. Karong Sabado, pila ba ka ni dinhingan niya karon? Karong Sabado wala. Sa di pa kumuwali mo singgit kayo ko. Hain man tong uban nga nanambong sa prayer meeting! Painomdumi ra ko ninyo, nak, painomdumi ko ha. Kay mo siyagit ko karong Sabado ha. Sabado ug Domingo. Mo siyagit ko ha. Karong Sabado ug Domingo. Kusgon ka ako. Painom-nom, ikaw akong tugono na ka. Ikaw akong tugono na. Ignon gina ako. Timan ang gina ako yun. Mga dagway with an ahon yun ako. Ahon ko yun. Ahon ko yun. Karong sa Domingo, excited niya akong mawali. Kininggit, giwali ko sa inyo, ganina pa ning hapon, ga-drive ko, kanaog. Sige ko, drive, Lord, permitting karon. Unsa ba akong iwali karon ha? Kinabisi maguko kay, doon ako gipangatuan. Musab ning gibutang, bang, 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 bang. Muto'y giwali ko. Wala na ko iwali ang sa Domingo. Kaya akong gireserba ang sa Sunday. Tanan mingon ba ang Diyos maayo? Tanan mingon ba ang Diyos maayo? Manindog tantanan. Ibayaw ninyo mga kamot. Tayo ninyo yung mga kamot. Klaro di ay, gapangita ang Diyos og mga tao nga gaampo sa iya. Gapangita ang Diyos og mga tao nga mosimba sa iya. Gapangita ang Diyos og mga tao nga mo glorify sa iya. Gapangita ang Diyos og mga tao nga mudaig sa iya. Bayo niyo kamang. Ako, hapit na biya ko magsitinta. Ang akong kamot bayaw, anak biya kayo. Hinomdumin na ninyo. Ay madya mo pag tinapulan. Kung magulang mo sa ako, bahalag di na mo magpatas yung kamot. Bahalag naon ninyo. Pero katong mga manggahod na ako, ay mo pagpakaulaw ha. Hapit na ko magsitinta. Ang akong bayaw sa kamot pagdaego, taas kayo. Taas kayo. Imanin na ninyo. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit.
Tanan magadaig. Hallelujah. Glory to God. Tanan magdaig. Tanan. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh God. Hallelujah. Amahan na mo nga langit nun. Oh God, Jesus. Amahan na mo nga langit nun. Gamahanan ka nga Diyos. Salamat Lord sa imong mga pulong. Salamat Lord sa imong presensya. Salamat sa mensahe. I-bless kaming tanan ining gabi una. In Jesus' name. Amen and amen. Atong kaon natong tithes and offering. Araw manini makampo kita. Hallelujah. Okay, magampo kita. Manindog ta, magampo kita. Lord, salamat sa imong mahal nga presensya. Panalangin ni ang nagdala sa tithes and offering. I-bless ang among mga panimalay. Mga negosyo ug trabaho. Kadagaya, proteksyon, provision, manaka namong tanan. Madaugon kami tungod sa imong dugo, Jesus. Madaugon kami tungod sa imong mga pulong. Nahigugma kami sa pagsimba sa imo. Nahigugma kami sa pagdaig. Nahigugma kami sa pagampo. O doon nagyoy mahitabo nga nindot sa among kinabuhi. Mga Lord, nagampo kami. Nga Lord, niining panahon sa COVID-19, ikaw ra nahibalo niini. Nganong hantod karon naa pa ning maunga virus. Wa mi mahibalo unsay rason. Wa mi mahibalo unsay mga hinungdan. Pero Lord, kami nga imong mga anak sa DHLC, tabangi mi. Tabangi mi Lord God. Protektahi kami. Lord, i-bless ang mga kaigsuunan nga nanarbaho sa mga barko. I-bless ang namuyo na subang mga nasod. Panalangini mga investor, mga negosyante, maingon man ka namong tanan. Panalangini Lord, bisan pa ang imong alagad. Mga project na among ginatubang. This is for your glory and honor. Lord, paghimaya sa imong ngalan ang tanan. Mga Lord, i-bless kami. Bisan pa sa among pagpamauli. In Jesus' name, amen. Our Father,
wato na to ang mga matabubuhong nga panalangin. Kalipay, kalinaw, protection, provision, good health, long life, prosperity, victory, great favor from God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the name of Jesus, tanang katawan sa Diyos, masinggit og mayong nga ang gabi kanya.